Partners at ayan, pag-usapan na ho natin ito ho nagaganap na Kape muna, impeachment partner. ngayon diyan Yung sa kape baka lumamig doon. Senado. Oo nga pala. Baka Ang sarap ng kape, partner, ha? Oo. Imported from Mindanao to, partner. Maraming salamat kay KPL sa kape. Oo. Yan, dala ni KPL yung Salamat kape po ha, natin. from Davao na kape ito, From imported. Davao, Thank you. Ano to? Organic to, partner, ha? Organic. Granules talaga to, partner, ha? Granules. Oo, hindi ito yung kape na magugulat ka, beans, bakit natutunaw sa mainit na tubig? Eh, hindi naman natutunaw ang beans. Ito, yan, oh, kita nyo naman, oh. Ayun, habang iniinom nyo ang inyong mga mainit na kape at ito yung mainit na issue mga kapartner sa ngayong hapong ito. So bago natin pag-usapan itong mga issue nating tatalakayin, may mensahe po ang ating pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara Duterte. At saka partner, mag-update tayo sa kanila kung ano nangyayari sa Mamaya impeachment. ibibigay natin yung ibibigay po natin yung update diyan sa loob ng Senado, time to time ho kung ano ho ang nangyayari, ano? Ayun. Okay. Mensahe po ng Pangalawang Pangulo, walang halaga ang personal na opinyon ng Pangulo sa isang impeachment proceeding. Ang impeachment ay dapat isagawa alinsunod sa konstitusyon at sa wastong proseso ng batas. May karapatan ng respondent na katawanin ng mga kanyang abogado at desisyon kung personal siyang haharap at magpapatotoo ay bahagi ng legal na estratehiya at ang kanyang karapatang itinadhana ng konstitusyon. Nanatili sa prosekusyon ang pananagutang patunayan ang kanilang kaso. Ang pagpiling humarap sa pamamagitan ng abogado sa halip na personal na tumistigo ay hindi nangangahulugang umiiwas o pananagutan o kulang sa pagiging bukas sa transparent. Ang integridad ng isang impeachment trial ay nakasalalay sa pagsunod sa batas at sa due process. Hindi sa kung personal bang haharap sa witness stand ang respondent. Sa lahat ng pagkakataon, mas mabuti para sa mga opisyal ng pamahalaan na isantabi ang kanilang mga personal na opinyon at umasa sa batas ang umiiral na polisiya, siyentipikong ebidensya at objetibong mga katotohanan sa pagtalakay ng mga usaping may kinalaman sa publiko. Sara Z. Duterte, Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Mga partner, bibigyan ko lang kayo ng konting linaw dito kung bakit nagsalita pong ganito si Vice President Inday Sara Duterte. Partner, meron kasi naging pahayag ang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, na sinabihan niya, pinayuhan niya na humarap siya personal doon sa Sino may sabi sa kanya? si Pangulong Bongbong Marcos nga, partner. Oo, sinabi yan si Inday. Oo. Mga partner, ano masasabi niyo dito sa mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte? Alam mo, partner, parang ang itong mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte, ipinamukha lang niya dito kay Pangulong Marcos na wala kang pake, no? Dito sa ano na to. At hindi mo naiintindihan ang proseso na ito. Kasi kung titingnan mo, partner, ito'y ayon alinsunod nga sa mga umiiral na mga roles diyan sa Senado sa pamamagitan ng impeachment. Kahit man siya mismo itong si Marcos Jr., kung nagtuloy-tuloy ang kanyang impeachment, mga kapartner, mayroon din siyang ganitong due process or mayroon din siyang ang tawag ng partner yung may hindi karapatan tawag doon yung mayroon siyang na pwedeng abogado lang niyang humarap. May tawag sa ganun, partner, hindi ko na masyado maano. Ngayon, ganun man din si BP Inday Sara. Kaya lang itong si Marcos para bagang ang dating nagpapalipad hangin siya na kailangan sumipot ni BP Inday Sara. Kasi pag hindi siya sumipot, parang nagmumukhang guilty. Ito'y hindi magandang pangitain na ganitong nangyayari. Teka, partner, bago ko ituloy, ayan, nagpakulay si Buljak Sniper. Pa-birthday sa'yo yan, ha? Oo, pasalamatan mo maigi. Ikaw na nga magbasa, partner, Sinasabi ko. PL. Maraming salamat sa pagkulay po ni Buljak Sniper. Ito po ang kanyang kaunting mensahe, mga partner, MLSO, Team SDS, Solid, Duterte supporter, Sniper, Star Gemini, Jasmine, Jung, ayan, Tony Boy, ako si Pilam, Lastimoso, Age 88, BB Vonvon, at Cherry 16F, Amigo Saldi, Kamote Moto,
happy birthday, Sir Bim R from SDS. Ayan. Baka naman pwede ako mag-request bilang birthday ko sa ating technical. Ano? Pwede bang ipajakitan si Ma'am Buljak Oo Sniper? nga pala, oo. Bigyan natin ng jacket si Oo. Ma'am Sniper, mga madam at sir. Sino ba? Tama po yun. Cute. Ang cute Natahimik ako ron Tama po yun. Oh. Yun na lang ang gift nyo sa akin para kay Sniper may jakitan natin kasi. Siya lang nag-isang member. Oo, nag-iisang member si Ma'am Sniper, no? Buljak Sniper at saka grabe, no? Ang kanyang namula yung ating nagkakulay ang buhay. Dapat sa birthday ko, ganito rin Oo, sunod-sunod ang mga birthday natin dito. Okay na po ba? Sino na magbibigay ng komento, partner? At Okay. partner Bisdak, Ah, ano Bisdak, masasabi mo Bisdak, dito Bisdak. sa komento, tungkol po dito sa naging pahayag po ng ating pangalawang Pangulo? Alam niyo mga kapartner, tama naman yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Para anhin po yung abogado. Kung si Inday Sara po yung talagang gustong paharapin dyan sa impeachment Actually, ang sabi naman ni Michael Poa na kung kinakailangan po si Vice President Inday Sara, papasagutin nila, papuntahin nila. Pero sa ngayon, hayaan po muna natin yung defense team ni Vice President Inday Sara. At saka malaki ang tiwala ni Inday Sara sa kanyang mga abogado. 16 po yan, mga dikampanilyang abogado. So sabi ni Inday Sara, pagkatiwala ko na lang sa aking mga abogado yung lahat ng nangyayari dyan sa impeachment trial. Pero nandyan rin naman sa roles ng Senado na hindi obligado si Vice President Inday Sara na mag-attend ngayon sa impeachment trial. Hindi nga ho ninyo kaya yung defense team. Si Inday Sara pa kaya. Baka wala kayong may sagot kay Inday Sara. At saka si Pangulong Bongbong Marcos, naalala rin po natin. Binanatan nga po siya ni Attorney Rowena Guanzon. Bakit ba si Pangulong Bongbong noong may kaso siya sa Comelec, dati humarap ba siya? Hindi naman siya humarap. Sinong humarap? Si Vic Rodriguez, partner. Tama, partner. Abogado niya pa si Vic Rodriguez, no? Pero partner, dumating na ang ating profesor. Bati ka muna, Prof. Magandang araw at happy birthday kay BMR. Ayun, oo. Partner KPL, ano masasabi mo sa mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte? Ang sabi ng ating Pangulo, di ba? Gustong padaluhin niya si BP Sara sa impeachment. Tama ba, partner? Tama. Oh. Ang kapal din ng mukha nitong mama na ito, partner? Ha? Pinadadalo niya si BP Inday Sara. Bakit hindi pa ba sapat yung mga abogado ni Inday Sara na humarap sa isang impeachment trial? Oo, tama na yan. Okay na yan. Ikaw nga. Ang tagal na namin hinihingi sa'yo yung hair follicle drug test. Hindi mo nga maibigay-bigay. Tapos ngayon, nanawagan ka pa kay Inday Sara na dumalo siya sa impeachment trial. Mahiya ka naman, Mr. President. Speaking of hair Walang follicle, hiya yan, oy! Wala bang hiya? speaking of hair follicle partner, nag-ano na nga sa Korte Suprema na nga mismo, pinasasagot na nga siya, di ba? Pero binaliwala pa rin niya. Yun nga Simple lang naman yun. Kapag wala ka tinatago, go ahead. Oo. Pero pagka may tinatago ka, takot ka, syempre. Ay, partner, pasalamatan natin yung 3,000 nanonood sa atin ngayon, partner. Sulit sila, partner. Sulit sa oo. atin. Salamatan natin, palakpakan Kasi alam natin. naman natin, mabigat yung kakumpetensya natin si KPL Nagloko, partner. Pero partner, bago tayo Ginabangan. pagpatuloy ito, basahin ko mo itong komento po ni Ma'am Miraflor Malpores. Dito ako muna kahit minsan kinakabahan ako sa mga breaking news. Ayan. Partner Bats, eto nga, may mensahe po si Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi niya rito na walang halaga ang personal opinion ng Pangulo sa isang impeachment proceeding. Ang impeachment ay dapat isagawa sa alinsunod sa konstitusyon sa wastong proseso ng batas. Partner Bats, ano masasabi mo rito na nagbigay ng payo etong si Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Inday Sara Duterte? Alam mo, partner, tama to si BP Sara, no? Yung abogado po, ganito po yan, no? Hinamon sabi ni BBM, kung ako ay may kaso sa impeachment, dadalo siya.
Mr. President, ang sagot ko po naman dyan, kung ako po pinagbibintangan na adik, isasama ko po yung nagbibintang na adik, magpapa-hair follicle test kami ng live. Kaya mo ba yun, Mr. President? Ikaw din naman pala. Ayaw mo. Ikalawa, Mr. President. Kaya ko yan, Badong. Mr. President, eto po masasabi natin. No? Alam po ninyo, may narrative po ngayon yung mga prosecutor. Dahil wala naman talaga silang mabigat na ebidensya, ang narrative nila, magpakita si BP Sara, kung di, sisiraan namin. Yun lang naman eh. Ang narrative po na hindi pagdalo ni BP Sara ay hindi po pagtatago. Tapos na po tayo ron sa ganun. Wala pong itatago si BP Sara. Pag hindi po siya dumalo, si BP Sara po, isa lang po ibig sabihin yan. Kumpiyansang-kumpiyansa po yung kanyang team na hindi na kinakailangan mag-appear ni BP Sara para talunin sila dahil wala naman sila mabigat na ebidensya. Ang pampalit po nila sa mabigat na ebidensya, propaganda na, kita nyo na, ayaw sumagot. Di ba matagal na natin naririnig yan? Ayaw magpakita, ayaw sumagot. Ganyan po sila kasi wala talaga silang ebidensya. Alam nyo po yung prosecution team, kung may ebidensya po sila, isa lang po yung pagtutuunan nila ng pansin. Ipapakita nila kung gaano kamagnanakaw, kasamantao si BP Sara. Pero dahil wala, doon pa rin po sila sa narrative ng paninira na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ni BP Sara yung paratang. Pero sa totoo lang po, wala naman talaga silang paratang kay BP Sara. Panay paninira lang. Tama ka dyan, partner. Alam nyo ba